Shut up! Who are you para kastiguhin ng ganyan ang asawa ko? I love the wife at lahat ng sinasabi niya ngayon ay pinaniwalaan ko. Gusto niya ng kaso shoot. Okay, lalaban kami kahit saan husgado tayo makarating. But, Mr. Roque, one thing for sure starting today, pinuputol ko na ang suporta ng kumpanya namin sa kumpanya niyo. Magpupull out ako ng stocks. Seryosong sagot ni Jake na ikinapinanlaki ng mga mata ni Mr. Roque. Halatang nagulat ito sa sinabi ni Jake. What? I mean, Mr. De La Fuente, hindi mo magagawa sa amin yan. Hindi pwede. Daddy mo ang nag-decide na tulungan ang kumpanya namin na makabawi sa pagkalugi, kaya hindi ka pwedeng magdesisyon ng mga ganyang bagay. Seryoso nitong wika. Halata sa boses nito ang kaba, kaya naman, lihim siyang natawa. At bakit hindi pwede? Mr. Roque, ako na ngayon ang in-charge sa De La Fuente Corporation at lahat ng desisyon ay alam kong susuportahan ng ama ko. Lalo na kapag malaman niya na wala namang iniakyat na revenue ang kumpanya niyo. Seryosong wika ni Jake dito. Hindi. Hindi pwede. Mr. De La Fuente, galit ka sa mga nangyari sa asawa mo, di ba? I will take full responsibility. Magsusori si Annabel kay Empress Elena de la Fuente para tapos na ang usapan. Wika nito at hinarap nito ang anak na si Annabel pero umirap lang ito. Ana, magsorry ka kay Empress de la Fuente at mangako ka na hindi ka nalalapit kay DJ. Ngayon din ni. Utos nito kay Annabel pero matigas talaga ang ulo ng bruha at ayaw patinag. Dad, bakit naman ako sorry sa babaeng iyan? Hindi niya deserve. Kung gusto ni DJ na magpupull out sila sa kumpanya natin, so be it. Sino ang tinatakot nila? Nakataas ang kilay ni Annabel na bigkas pero hindi nito napaghandaan ang ginawa ng ama. Dumapo kasi sa pisngi niya ang palad ng ama nito eh. Walang hiya ka. Ang tigas ng ulo mo. Magsorry ka kay Empress Elena de la Fuente ngayon din, galit na sigaw ni Mr. Roque sa anak. Ayaw ko, naluluha na wika ni Annabel sa ama nito habang sapo nito ang nasaktang pisngi. Hindi naman mapigilan ang mapangiti ni Elena. Natutuwa siya sa nakikita niya at feeling niya, naging sulit naman pala ang pang-istorbo nitong si Annabel sa kanya eh. Ayos lang naman pala na nasampal siya nito kanina. Nakaganti naman siya eh at sobra-sobra pa nga. Kumbaga, hindi siya naging dehado sa laban na ito. Happy, narinig niyang bulong sa kanya ni Jake. Wala sa sariling napatingin siya dito at nang mapansin niyang nakatitig ito sa kanya, hindi niya mapigilan na irapan ito. Mas magiging happy ako kung gagawin mo ang sinabi mo kanina. Nakalabi niyang sagot dito. Natawa naman ito. Hinapit nito ang malapad niyang baiwang kaya naman hindi niya mapigilan ang makaramdam ng insecurities. Bigla niya tuloy na realized na kung gusto niyang manatili si Jake sa tabi niya forever, dapat din pala niyang alagaan ang sarili niya. Hindi lang ang pamilyang binuo niya para naman hindi siya napapraning sa kakaisip na baka ma-inlove sa iba itong asawa niya. Of course, kailan ko ba hindi pinanindigan lahat ng sinabi ko? Makikita mo, mahal, mas magiging mapagmahal akong husband sa iyo sa mga susunod na araw. Ikaw at ang anak natin na si Gianna ang magiging priority ko palagi. Promise. Nakangiti nitong sagot sa kanya. Hindi niya naman mapigilan ang mapangiti. Bigla niyang nakalimutan na nandito pa pala sila sa presento at kung hindi lang siya nagulat sa malakas na pag-iyak ni Annabel, baka dinala na siya sa ibang dimension dahil wala na siyang ibang nakikita ngayon kundi si Jake na lang. Ayaw ko ngang magsorry sa babaeng iyan eh. Inagaw niya sa akin si DJ. Kung hindi sana siya dumating sa buhay ni DJ, dapat ako ang naging asawa eh. Umiiyak na wika ni Annabel. Muli itong napahiyaw nang muling tumama ang palad ng ama sa pisngi nito. Magsorry ka kay Empress Elena. Ano ang gusto mo? Gusto mo bang tuluyang mabankrupt ang negosyo natin dahil sa katigasan ng ulo mo? Galit na sigaw ni Mr. Roque sa anak kaya naman hindi niya na mapigilan ang sumabat. No need. Hindi ko kailangan ng sorry ang babaeng iyan at hindi enough ang salitang sorry para mabawasan ng kahit nakaunti ang binigay niyang stress sa akin. Saka, sa dami ng mga masasamang salita na sinabi ng anak mo, palagay niyo po ba kaya ko pa siyang patawarin, naiinis niyang wika. Nagulat na lang siya nang mapansin niyang napaluhod na sa kanyang harapan si Mr. Roque. Kung gaano ito katapang kanina, siyang bait naman ito ngayon. Sorry iha.
Pangako, mula ngayong araw, kukontrolin na namin ang anak namin. Hindi na namin siya hahayaan na makalapit sa iyo at kay Mr. De La Fuente. Seryoso nitong wika. Dad, ano ba? Magkaroon ka naman ng kahit na kaunting dignidad sa sarili mo. Bakit ba natatakot ka ha? Hindi basta-basta malulugi ang kumpanya natin dahil lang sa nag-pull out ng stocks ang mga De La Fuente. Hayaan mo sila. Mas gusto ko ngayon ay magdemanda para makulong ang babaeng iyan. Galit na sigaw ni Annabel at hindi niya na mapigilan ang sarili niya. Bago pa siya naawat ni Jake, muli niyang sinampal si Annabel ng malakas. Babae, gumising kang ang hitad ka. Napaka-cheap mo para ipilit mo ang sarili mo sa asawa ko. Alam mo, ilang araw na akong nagtitimpi sa iyo eh. Kung hindi ka pa talaga titigil, ipapatapon na kita sa West Philippine Sea, galit niyang sigaw dito. Wala na siyang pakialam pa kung nasaan man siya ngayon. Kahit saan tingnan, sa laban na ito siya kaya ang apektado, lalo na at may isang malanding babae na gustong agawin ang asawa niya sa kanya. Pagkatapos ng medyo mahaba-habang diskusyon sa pagitan ng pamilya ng mga Roque, nagpasya na din sila Jake at Elena na kailangan na nilang makaalis ng presento. Bahala na ang mga abogado na kasama ni Jake ang mag-ayos ng lahat ng bagay kung totohanin ni Annabelle ang banta nito na magsasampa daw ng kaso. Pero iisa lang din ang naging banta ni Jake bago umalis. Kung magsasampa kayo ng kaso, magsasampa din kami. Hindi ako papayag na basta nyo na lang lapastanganin ang asawa ko. DJ, iho, walang kaso. Hindi kami magsasampa ng kaso. Saka, ano ba ang nangyayari? Hindi kami kaaway. Magkaibigan ang pamilya natin at kung hindi nyo kami itinuturing na kaaway, ano pa ang ginagawa natin dito sa presento? Ano ang ginawa ng anak nyo sa asawa ko? Mr. Roque, you know the rules of our family. Elena is the wife, she's part of our family too. Binastos siya ng anak nyo at sa palagay nyo po ba na kapag malaman ito nila daddy at mommy, matutuwa sila, seryosong wika ni Jake sa mga ito. Natamim si Mr. Roque. Samantalang si Mrs. Roque naman tahimik lang. Ang kaninang mabagsik nitong pagmumukha ay napalitan ng pagiging maamo. Para na itong mabait na tupa ngayon sa harapan niya. I am sorry, Mrs. Elena. Ako na ang hihingi ng sorry sa ginawa sa iyo ng anak ko. Aasahan mo na hindi na maulit ito. Seryosong wika ni Mr. Roque kay Elena. Kaya lang, hindi na nag-abala pang sumagot si Elena, bagkos, kumapit lang siya sa braso ng asawa niya. It's getting late. Hindi pa ako kumakain ng dinner, Jake, wika niya sa asawa niya. Wala siyang balak na pansinin ang sorry ni Mr. Roque, lalo na at kanina lang, parang basura ang tingin ng mga ito sa kanya, gayong alam naman nito na asawa siya ng isang Daniel Jake De La Fuente. If there is case to be filed, kayo na ang bahala, attorney. Baling ni Jake sa dalawang abogado na kasama nito at hinila niya na ang asawa niyang si Elena paalis. Nagtangka pa silang habulin ni Mr. Roque pero hindi na nila iyon pinansin pa. Diretso lang silang naglakad paalis. Pagkalabas ng presento, parang napapaso si Elena na bumitaw sa pagkakahawak sa braso ng asawa niya. Kaagad namang napataas kilay si Jake sa ginawa ng asawa. Ano ang problema? Kanina, sobrang sweet mo. Ngayon parang, hindi porket iniligtas mo ako ngayong gabi, bati na tayo. Hindi ganoon kadali iyon, Jake. Seryoso niyang wika dito. Narinig niya ang mahina nitong pagtawa at akmang-aakbayan sana siya nito, pero mabilis siyang nakaiwas. Jake, ano ba? Umayos ka nga, angal niya. Napansin niyang napasimangot si Jake hanggang sa makarating sila ng kotse. Siyesay, hanggang ngayon, galit pa rin ang asawa ko sa akin, wika nito. Hindi niya iyon pinansin bagkos, mabilis na siyang sumakay ng kotse nang pagbuksan siya nito ng pintuan. Sa passenger seat siya samantalang si Jake naman ay umikot pa sa likurang bahagi ng sasakyan. Naramdaman niya pa ang pagbukas-sara ng pintuan ng sasakyan sa likurang bahagi pero hindi niya ito pinansin hanggang sa umikot ito patungo sa may driver's seat at binuksan ang pintuan. Naupo sa may driver's seat at nagulat na lang siya nang may bigla na lang itong iniabot sa kanya. Para sa tupakin pero mahal kong asawa. Nakangiti nitong wika. Kaagad na nanlaki ang mga mata niya sa gulat nang sumalubong sa paningin niya ang napakagandang bouquet of white roses saka isang regalo. Ano na naman ito? Kunwari, galit-galitan niyang tanong dito pero huwag ka,
Feeling niya, nag-uumpisa ng kiligin ang tumbong niya. For you. Gift ko para sa iyo. Nakangiting wika nito. Wala na siyang nagawa pa kundi ang tanggapin ang bigay nitong bulaklak habang pigil niya ang sarili niyang mapangiti dahil sa kilig. Salamat, mahina niyang wika. So, bati na tayo. Promise, hindi na ako ulit gagawa ng mga bagay na magagalit ka. Elena, mahal kita. Alam mo naman iyon, di ba? Sa nakalipas na 7 taon, sa iyo na asawa ko, sa anak natin na si Gianna at sa opisina lang umiikot ang mundo ko. I know na kahit na anong pilit kong maging isang perpektong asawa sa iyo, sumasablay pa rin talaga ako and I am sorry, mahal ko, seryoso nitong wika sa kanya. Pigil niya naman ang sarili niyang maluha. Paano nga ba? Gusto niya pa sana itong tikisin pero hindi niya pala kaya. Hindi niya kayang tiisin ang aswa niya eh. Open that gift, nakangiti nitong muling wika. Bantulot niya na hinawakan ang isang maliit na kahot na nababalutan ng isang napakagandang gift wrap. Ano na naman ito? May pa-gift-gift ka pa hindi ko naman birthday. Wika niya at kaagad nitong ikinangiti. Bakit, kapag may okasyon lang ba pwede kitang bigyan ng gift, mahal, nakangiti nitong wika. Ang ngiting kanina niya pa pinipigilan ay kusang gumuhit sa labi niya. Hindi niya na talaga kaya ang pagpapakilig ng asawa niya sa kanya. Apektado na talaga ang puso niya. Wow, ang ganda, Jake. Saka, mahal ito Gulat niyang bigkas pagkatapos niyang mabuksan ang maliit na kahon kung saan, tumampad sa paningin niya ang isang mamahaling relo. Yes, mamahaling relo ang gift ng asawa niya sa kanya at alam niyang milyon ang halata nito. Para sa mahal ko, lahat ibibigay ko. Nakangiti nitong wika sa kanya sabay tangan nito sa loob ng box ang relo at hinawakan siya sa kamay. Hindi niya na mapigilan ang maluha ng kusa nito iyon isinuot sa kanya. Bakit relo? Naluluha niyang tanong. Well, bakit relo dahil anong oras na ba? Kanina pa akong umaga tawag ng tawag sa iyo pero hindi mo ako sinasagot. Kinukulit ko din si mommy kung nasaan ka pero ayaw niya din sabihin. Hindi mo ba alam kung gaano ako nag-alala sa iyo, lalo na nang malaman ko na nandito ka sa presento? Seryoso nitong wika sa kanya. Thank you, Jake. Sorry kung pinanindigan ko ang pagtatampo ko sa iyo. Gusto lang naman kitang turuan ng leksyon eh. Naluluha niyang wika. I know pero sana, wag mo nang ulitin. Feeling ko kasi mamamatay ako sa matinding pag-aalala. Seryoso nitong wika at kaagad naman siyang tumango. Okay basta-basta, wag mo lang akong bigyan ng dahilan na magselos. Nakanguso niyang sagot. Natawa naman ito at walang sabi-sabing kinabig siya nito palapit dito at inangkin nito ang labi niya. Nagulat man sa ginawa ng asawa niya pero kaagad niya din namang tinugon ang mainit nitong halik. Din by Elena. Alam mo naman siguro kung gaano kakahalaga sa akin, di ba? Lahat ng pangako ko sa iyo noon ay hindi magbabago. Seryoso nitong bigkas pagkatapos nilang pagsaluhan ang mainit na halik. Alam ko iyon, Jake at salamat dahil kahit na naging dambuhala na ako ngayon, hindi ko nakitang nauumay ka sa akin, nakangiti niyang wika. Natigilan siya nang basta na lang itong malakas na tumawa. What? Anong umay-umay ang sinasabi mo, mahal? Ikaw talaga. Nakangiti nitong wika sa kanya, kaya naman hindi niya mapigilan ang matawa. Bakit hindi ba? Look at myself. Feeling ko, hindi na ako bagay sa iyo. Nagigilty ako dahil feeling ko, napabayaan ko na ang sarili ko eh. Nakanguso niyang wika. No. Hindi totoo iyan, mahal. Kahit na lumubo ka pa ng lumubo, hindi magbabago ang pagtingin ko sa iyo. Mahal kita, Elena. Mahal na mahal kita at hindi mahalaga sa akin ang panlabas mong appearance. Mas mahalaga sa akin kung sino ka. Nakangiti nitong sagot-sagot sa kanya. Talaga ba? Baka naman nasabi mo lang iyan dahil alam mong nagtatampo ako sa iyo. Nakalabi niyang tanong dito. Ay, ang kulit naman ng asawa ko. Grabe, nakangiti nitong wika sabay haplos nito sa pisngi niya na may galos. Baliw na ang Annabelle na iyon. Talagang nagawa kang bigyan ng galos ng babaeng iyon, halata ang inis sa boses na wika nito sa kanya. Muli siyang napangiti. Ayos lang iyan. Maliit na bagay kumpara sa sampal na natanggap niya ngayong araw. Nakangiting sagot niya dito. Don't worry, mahal.
Hindi pagbabanta ang sinabi ko sa kanila kanina, kundi totohananin ko iyon. Bahala na silang mabankrupt. Para sa akin, wala nang kapatawaran ang ginawa ni Annabel sa iyo. Ilang beses ko nang pinasabihan ang babaeng iyon na lubayan tayong dalawa, pero talagang naubos niya ng limit na ibinigay ko sa kanya. Seryoso nitong wika. Jake, hindi ba nakakaawa din sila kung sakaling maghirak sila? Saka, paano kung ayaw pumayag ng daddy mo? Narinig ko kanina na closed ang pamilya niyo sa pamilya nila at huwag kang maniwala sa closed na pamilya na sinasabi ni Mr. Roque. Hindi totoo iyon. Magkakilala lang ang pamilya de la Fuente at pamilya Roque dahil sa negosyo and after that wala na. Saka, alam mo ba noong nalaman ni Mommy na nandito ka sa presento, nagalit siya ng sobra. Ikaw kaya ang paborito niyang daughter-in-law tapos apihin ka lang ng kung sino-sino lang, nakangiti nitong wika. Hindi niya naman mapigilan ang makaramdam ng pagka-proud sa sarili niya nang marinig niya ang sinabi nitong siya daw ang paboritong daughter-in-law. Kung marinig kaya ito ni Angela na asawa ni Kuya Brian magsiselos kaya iyon? Sana lang talaga hindi. Lalo na at ngayon pa lang naman siya bumabawi eh. Simula noong bata pa siya, hindi na siya mahal ng tunay niyang mga magulang at ngayong may biyanan na willing siyang mahalin na parang isang tunay na anak, masaya na siya doon. Feeling niya kasi ang swerte niya pa rin pala. Ang swerte niya sa pamilya de la Fuente, lalo na at may asawa siyang kagaya ni Jake na handa nitong sakyan lahat ng tantrums niya. Sana lang talaga hindi magbabago ang kanyang kapalaran. Sana lang talaga, habang buhay na ang tuwa na mararanasan niya mula sa kandungan ni Jake. Jake, teka lang. Ano ito? Saan tayo pupunta? Nagtatakang tanong niya kay Jake. Paano ba naman kasi ibang way ang tinatahak ng sasakyan nila? Hindi ito ang daan pa uwi ng bahay. Galing sila ng presento at nabangit niya dito kanina na gutom na siya, kaya lang, may iba pa yatang pupuntahan itong asawa niya at hindi niya alam kung saan. Saan tayo pupunta? Well, malalaman mo mamaya, mahal. Nakangiti nitong sagot sa kanya. Hindi niya naman mapigilan ang mapataas ng kilay dahil sa sinabi nito. Maliban sa regalo nitong relo at mga bulaklak sa kanya, may iba pa bang sorpresa itong asawa niya sa kanya? Saan nga tayo pupunta? Jake maghapon akong wala sa bahay at baka. Exactly, maghapon kang wala sa bahay kaya naman ito na iyong pagkakataon ko para makabawi ka ng kahit na kaunti sa akin. Mahal, alam mo bang sobrang nag-aalala ako sa iyo sa buong maghapon? Ilang beses kitang tinawagan tapos hindi ka sumasagot at siguro naman may rights ako na manghingi ng kabayaran, diba? Nakangiti nitong sagot sa kanya. Hindi niya naman maiwasan na mapatitig dito. Naguguluhan talaga siya. May idea na siya kung anong kabayaran ang gusto nitong asawa niya pero bakit ganoon? Imbes sa bahay ang diretsyo nila mukhang ibang direksyon kasi itong tinatahak nila eh. Saan tayo pupunta? Seryosong tanong niya dito. Secret nga. Relax ka lang dyan. Ako ang bahala sa iyo, mahal. Nakangiti nitong sagot kaya naman hindi niya mapigilan ang mapasimangot. Ang daming arte nitong asawa niya. Pwede naman nitong sabihin kung saan sila pupunta, pinapaisip pa siya nito eh. Heist talaga naman. Jake, gutom na ako. Hindi pa ako kumakain ng dinner. Baka naman pwedeng dumaan muna tayo sa kainan bago tayo dumiretso sa lugar kung saan mo man gusto. Nakasimangot niyang wika dito sabay halukip-kip. Halos 10:00 na kasi ng gabi at kung hindi lang sana siya na istorbo nila Annabel sa restaurant, wala sana siya sa sitwasyon ngayon na nagugutom. Halos maghapon siyang walang matinong kain kaya naman ramdam niya na talaga ang pag-aalburuto ng kanyang tiyan. Oh, right. Sorry, mahal. Sa sobrang excited ko nakalimutan kong hindi ka pa pala kumakain. Well, don't worry, sa unahan lang may mga kainan na dadaan tayo doon. Nakangiti nitong wika. Tumango lang siya at hindi na nagsalita ulit. Gutom na kasi siya eh. Tama ang sinabi nitong si Jake. May mga madadaanan nga silang mga kainan kaya naman naghanap kaagad ito ng mapagparkingan. Ilang saglit lang, hawak kamay silang pumasok sa resto na napili nila at kaagad na umorder ng makakain. Pagkatapos kumain, muli silang nagpatuloy sa biyahe. Ilang minuto lang naman ang itinakbo ng sasakyan nila bago niya na-gets kung saan sila patutungo. Airport, nagtatakang tanong niya kay Jake. Shit, airport nga.
Ano ang ginagawa nila dito? Surprised, nakangiti nitong wika. Tulala siyang napatitig dito. Ano ang ginagawa natin dito? Jake naman ang daming pasakalye. Ano ba ang plano mo? Bakit nandito tayo sa airport? Nagtatakang tanong niya. Well, nandito tayo sa airport so ibig sabihin, bebiyahe tayo, mahal. Nakangiting sagot nito na labis niyang ikinagulat. Hindi niya kasi talaga ito inaasahan Saka, shit, bebiyahe sila. Saang lugar hindi nga siya ready diba? Saka, wala na siya sa mood para bumiyahe. Pagod na siya Saan? Domestic or international flight? Nagtatakang tanong niya. Sa tuwing lumalabas sila ng bansa, private plane ng pamilya De La Fuente ang sinasakyan nila pero parang sa ordinary plane yata sila sasakay ngayon. Basta, kapag mayaman at maraming pera, walang imposible sa mga biyahe-biyahe na iyan. Well, biglaan ang lakad nating ito and gusto kong magbakasyon tayo na tayo lang dalawa mahal. Iyong walang isturbo para naman ma-enjoy natin ang isa't isa. Nakangiti nitong sagot sa kanya. Kung ganoon saan nga tayo pupunta? Jake maraming beses na akong nagtatanong sa iyo at huwag mo nang painitin ang ulo ko. Nakasimangot niyang wika. Natawa naman ito. Okay, well, sa Japan ang punta natin, mahal. Hindi ba't gusto mo kapag winter sa Japan? Doon tayo pupunta. Nakangiting sagot nito sa kanya na labis niyang ikinagulat. Talagang sa ibang bansa sila pupunta. Paano ang anak nila? Heist, hindi pa naman sanay ang anak nilang si Gianna na wala sila sa paligid nito. Tiyak kasing hahanapin sila ng bata Huff! Paano si Gianna? Jake naman kawawa naman ang anak natin. May iwan siya. Saka, hindi ako nakapagpaalam sa kanya wika niya dito. Sila mommy na ang bahala sa kanya. Saka, pwede naman natin siyang tawagan habang nasa bakasyon tayo. Mahal, malaki na si Gianna. Isa pa, gusto din talaga kitang masolo, kaya naman sana, wag nang magreklamo. Kagabi mo pa ako binabaliwala kaya please, pumayag ka na. Naglalambing nitong bigkas sabay hawak nito sa kamay niya at hinalik-halikan pa. Wala na siyang nagawa pa kundi ang pumayag na lang sa trip na ito, kahit na hindi siya ready. Wala mukhang ready ang asawa niya, kaya naman pagbigyan sa gusto. Maganda nga din siguro na makapag-bonding sila ng sila lang dalawa. First class airline ticket naman pala ang meron si Jake kaya naman kahit papaano, naging komportable siya sa biyahe. Dahil nga maghapon siya sa labas, pagod talaga siya at dahil busog naman siya, sinabi niya kay Jake na matutulog na muna siya habang nasa biyahe sila. Okay mahal. Sleep ka na muna. Sorry kung biglaan ang biyahe nating ito. Nakangiti nitong wika habang hawak siya nito sa kamay. Isang tipid na ngiti din ang naging sagot niya dito bago niya ipinikit ang kanyang mga mata. Nag-effort ang asawa niya sa biyahe nilang ito, kaya dapat lang din talaga na i-enjoy niya. Saka, tama naman talaga si Jake dapat siguro talaga magkaroon sila ng time sa isa't isa, lalo na at hindi na niya din maalala kung kailan ba iyong huli nilang paglabas na silang dalawa lang. Kahit naman papaano, nakatulog siya sa biyahe. Nagising na lang siya sa mahinang tapik ni Jake sa kanyang pisngi. Mahal, gising na. Lalanding na ang eroplano. Wika nito sa malambing nitong boses. Dahan-dahan siyang nagmulat ng kanyang mga mata at hindi niya mapigilan ang mapangiti ng sumalubong sa paningin niya ang gwapong mukha ng kanyang asawa. Jake, napasarap ang tulog ko. Grabe, ngayon ko lang naramdaman ang pagod ko. Sagot niya dito. I know, kaya nga hinayaan na kitang matulog Teka lang, anong gusto mo? Water, juice or what? Nakangiti nitong tanong sa kanya. Okay na ako sa water. Gusto ko sanang magbanyo kaya lang, lalanding na yata tayo. Nakangiting wika niya. Malapit nang lumapag ang eroplano dahil na din sa narinig niyang announcement mula sa pilot. Yes, malapit na. Drink water ka na lang muna, mahal. Mabilis lang naman ito Nakangiting sagot ni Jake sa kanya, kaya naman tumango na lang siya at tinangap ang tubig na ibinibigay nito sa kanya. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na lumabas sila ng bansa na hindi naka-private plane at masasabi niyang okay din naman pala. Komportable naman siguro dahil nasa first class seat sila. Ilang minuto lang din naman ang kanilang hinintay at tuluyan nang lumapag ang eroplano na kanilang sinakyan.
Naghanda na ang mga pasahero sa pagbaba samantalang kaagad naman siyang tinulungan ni Jake na isuot sa kanya ang isang makapal ng jacket. Well, tingnan mo nga naman itong asawa niya, mukhang ready talaga dahil may pang-winter pala itong dala. Mula sa jacket hanggang sa shoes, meron itong dala para sa kanilang dalawa. Jake, parang ready ka ah. Ito lang yata ang laman ng hand carry bag mo eh. Super ready ng asawa ko. Nakangiting wika niya dito. Talaga naman kasi eh. Imagine, may bit-bit pala itong winter jacket. May luggage din itong dala, iyon nga lang, hindi siya sure kung anong klaseng damit ang dalawa nito para sa kanya. Ito din ang may hawak ng passport nilang dalawa. Well, malamig ngayon at commute lang tayo, mahal kaya dapat talaga ready. Pero don't worry, mamaya paglabas natin, maisundo naman tayo from hotel. Nakangiting sagot niya sa akin. Okay lang, mahal. Mas less gastos ang ganito at convenient din naman. Nakangiting sagot niya dito. Well, next flight natin, sa Europe naman. Tayong dalawa. Sagot nito. Hindi niya naman mapigilan ang matawa. Kakarating lang nila dito sa Japan, nagbabalak na kaagad ng Europe itong asawa niya. Heist, hindi talaga siya magsasawang sabihin na napakaswerte niya sa asawa niya. Kahit papaano, naging smooth naman sa kanila ang lahat. Simula noong ikinasal silang dalawa ni Jake, hindi niya na mabilang kung ilang beses na silang nagbakasyon dito sa Japan kaya naman kahit papaano, kabisado na nila ang lugar na ito. Tama si Jake, pagkalabas nila ng airport, sumalubong sa kanila ang makapal ng snow. Kaya pala kahit makapal itong suot niyang jacket, ramdam na ng buto niya ang lamig eh. Wow! Grabe ang ganda ng buong paligid. Hindi niya maiwasang bulalas. Dumating na din ang sundo nila, kaya naman mabilis na din silang sumakay sa loob ng kotse. Like it. Ang ganda ng buong paligid, di ba? Well, tamang-tama, magpapahinga tayo buong magdamag tapos bukas, umpisahan natin ang pamamasyal. Okay ba, mahal ko, nakangiting wika ni Jake. Buong paglalambing na kumapit siya sa braso nito. Thank you, Jake. Ang bait mo talaga, nakangiting wika niya dito. Natawa naman ito sabay titig sa kanya. Now, mabait na ako. Nitong nakaraang gabi, halos ayaw mo akong pansinin eh. Sagot nito sa kanya. Natawa naman siya. Kasi nga, nagtatampo ako. Saka, ewan ko ba. Feeling ko kasi, wala akong panama kay Annabelle eh. Ang sexy kasi ng babaeng iyon, saka masyadong halata na gusto kanyang akitin. Nakasimangot niyang wika. Natawa naman ito sabay pisil sa ilong niya. Kiss ikaw talaga. Ilang beses ko bang sabihin sa iyo na ikaw lang ang mahal ko? Mahal, magtiwala ka sa akin. Simula nang makilala kita, ipinangako ko na sa sarili ko na ikaw lang at wala nang iba kaya sana, huwag kang mag-isip ng kahit na ano paman. Mahal kita. Mahal na mahal kita, nakangiti nitong wika sabay halik nito sa kanyang noo. Hindi niya mapigilan ang pagsilay ng masayang ngiti sa labi niya dahil sa narinig niya dito sa asawa niya.